Mga kababayan, mga katambay ko, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Samahan niyo po yung lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Na may maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ating mga kababayan. Lalo po yung ating mga kababayang OFW ay talagang maglulunsad po sila ng OFW Zero Remittance Week. Mga tambay, Zero Remittance Week ang gagawin po ng ating mga OFW. Dahil nga po sa nangyayari pong nakita naman po natin ang gobyerno natin. Yung sinasabi nga ng Vice President, 3 taon na puro issue ng korupsyon. Walang mga proyekto. Wala yung sinasabi nga po na ginawa ni dating Pangulong Duterte na build. Bagkus, puro pamumulitika at issue ng korupsyon ang nangyari sa ating bansa. At syempre, ang isa pang kinadismaya ng ating mga kababayan, lalo tayong mga Pilipino, lalong-lalo mga OFW, yung ginawa nilang pagtitrador sa ating bansa, sa ating soberenya, sa ating judicial, at lalong-lalo ang paghuhudas nila sa dating Pangulong Duterte. Natanggalan mo ng karapatan bilang Pilipino. Ipamigay mo sa banyaga. Di po ba mga kababayan? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Ang pahayag po ng Malacanang dahil nga po sa plano po ng ating mga kababayang OFW. Pero may tugon naman po rito ang Malacanang. Tingnan natin ang kanilang sagot mga tambay. Muling nanawagan ng Malacanang sa mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging mahinahon sa issue ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Kasunod ito ng ulat na magsasagawa umano ng OFW Zero Remittance Week ang Maisog, Croatia bilang protesta sa nangyari kay former President Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat pag-isipan ding mabuti ng mga overseas Filipino workers ang kanilang gagawin dahil hindi lamang ito para sa bansa, kung hindi para sa kanilang mga pamilya. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang sabi ng USEC mga tambay. Tumutugon daw po sa batas. Saan po ba tumugon sa batas? Sa batas po ba ng Pilipinas o sa batas po ng mga dayuhan tumugon? Yun po ang tanong ng Pilipino Saan po ba tumugon ang ating gobyerno? Ngayon, bakit po kayo natatakot? Bakit po kayo nag-aalala? Dahil nga po, napakalaki po. Alam naman po natin ang remittance ng ating mga kababayang OFW ay napakahalaga po sa ating ekonomiya. Di ba? At ano po ang sinasabing mga pagtugon na ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, ayon po sa USEC? Mga tambay, meron daw pong mga nagsampa ng reklamo sa dating Pangulong Duterte. Nasaan po? Nasaan po ang sinampa? Nabalitaan ba ng taong bayan na nagsampa sa ating judicial? Sa ating judicial, meron po ba? Sa korte? Kahit sa Korte Suprema, meron po ba? Attorney Claire, katanggap-tanggap ba ang ginawa? Kaya napuno na, punong-puno na. Punong-puno na po sa galit sa ating gobyerno, lalong-lalo po diyan sa inyong sinasabi nyong tugon ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Anong tugon ng gobyerno ang nangyari sa 3 taon sa bansa? Sige nga, bakit hindi nyo po ibalita? Isa po kayong PCO, Undersecretary, USEC. Dapat po ibinabalita nyo sa taong bayan ang mga achievement ng pamahalaan at mga nagawa na at gagawin pa. Ano po, magmula pong maupo po kayo, USEC, wala po kayong ibinalita sa taong bayan kung hindi puro atake, banat sa mga Duterte. Di ba? Meron po ba kaming nakita kung ano ang programa, pagtugon sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho, lalong-lalo sa bilihin, pati problema ng mga magsasaka?
Ano po ang naririnig ng mga Pilipino sa gobyerno ngayon? Fake news. Puro kayo fake news. Yan na naririnig natin eh. Di ba mga kababayan? Kaya dito po mga kababayan, napakalaki po kahihiyan nito. Nakakahiya. Nakakahiya ang binagoong ang Pilipinas sa buong mundo. Mismong mga Pilipino, wala ng tiwala. Hindi na nagtitiwala sa ating gobyerno ng binagoongan. Paano ka magtitiwala sa ganitong gobyerno? Walang tinrabaho kung hindi pamumulitika. Puro issue ng pera. Hindi nakakalimutan ng Pilipino ang issue ng kaperahan. Hindi nakakalimutan ang issue sa ginto. Issue sa PhilHealth. Di ba? Issue sa flood control. Hindi nakakalimutan yan. PDIC, GSIS, SSS, Maharlika Investment Fund. Lalong-lalo na ang ginawa pong anomalya. Hanggang ngayon po ay pinag-uusapan at usapin sa Korte Suprema. Ano po yon? Ang 2025 National Budget. Napakalaking pera po yon. Hindi po bababa sa 241 billion. Attorney Claire, kamusta na po ang pera ng bansa? 2025 National Budget, January pa lang, ayon kay Attorney Ungab, kay Attorney Vic at kay Congressman Ungab, 65% na ang nai-withdraw. Ang nai-withdraw sa national budget natin, nausapin pa yan, ha? Usapin pa yan sa Korte Suprema, pero na-withdraw na raw po ang hindi bababa sa 4 trillion. Samantalang ang budget ng Pilipinas sa 2025 ay 6 trillion mahigit, mga tamay. Mahigit kalahati na po ang nai-withdraw. Ganun po katindi. Ayon po yan kay Attorney Vic at kay Congressman Ungab. Tapos ngayon, ano tingin nyo sa mga OFW? Bulag? Tanga? Gago? Bingi? Hindi nila nakikita ang nangyayari sa ating bansang laganap na korupsyon, laganap na droga, laganap na krimen, nagbabalikan na naman at lumalakas na naman yata ang CPP and PNDF. Di po ba? At ang pagtitrador, hindi ba nakikita at hindi alam ng OFW yan, mga kababayan natin? Sige nga, hindi ba alam ng ating mga OFW ang ginawang pagtitrador ng binagoong ang Pilipinas? Pagtitrador, paghuhudas sa ating soberenya, sa ating bansa. Nagpamigay ka ng isang pangulo, dating pangulo. Hindi man lang nakatikim ng litis, paglilitis sa sarili niyang bansa. Ipinamigay na parang hayop ng isang pangulo na may issue na droga. Di ba? Paano paniniwalaan ng mga OFW yung pangulo na yan? Sige nga. Paano paniniwalaan? Sa dami ng mga pinangako promises ng pangulo nung kampanyahan, may natupad ba? Sige nga. May kredibilidad pa ba ang pangulo? Sa tingin mo, naniniwala pa ang taong bayan ngayon sa kanya? At lalo-lalo mga OFW? Sige nga. Lalo-lalo sa paghawak ng pera? Sige nga. Attorney, Yusek, hiyang-hiya naman kami sa inyo. Taong bayan na, OFW na nagsasaysay. Wala nang tiwala sa gobyerno ng binagoong ang Pilipinas ang mga kababayan nating OFW. Lalo-lalo na sa Europa. Sa Europa. Hindi lang Europa. Sa buong mundo na may OFW. Dismayado sa nangyari sa ating bansa. Bagsak ang ating bansa. Yung pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte para maibangon, irespeto ang ating bansa, makabangon, pagkatiwalaan ng mga investor ang ating bansa, makabangon sa kahirapan at gumanda ekonomiya. Saan tayo dinala? Sa kahihiyan. Sa kahihiyan tayo dinala ng ating bagong Pilipinas na tinatawag na binagoong ang Pilipinas. Di ba? Saan tayo? Paano tayo papasukin? Sige nga. May issue ng droga, ayaw tuldukan, ayaw magparehab, ayaw magpa-drug test. Di ba? Lalo na yung magparehab, ayaw na nga magpa-drug test. Di ba? Paano mo sasabihin na, merong isang pangulo na hindi gumagamit ng droga kung ayaw magpa-drug test?
Sige nga. Tapos yung issue ng First Lady, sasabihin, puro fake news, fake news. Ayaw naman ilabas ang First Lady. Anong klase yan, no? Magbibigay lang na update, litrato. Ang bihira. Yung sinasabi nga yung sinasabi ko nga po mga kabayan, ang litrato lang po nakatanggap-tanggap sa mga Pilipino, lalo sa lingkod bayan, kung namayapa na yung tao, buhay na buhay pang First Lady, bakit litrato ipakikita mo? Hindi ba pwede ipakita ng live? Buhay? Hindi naman namatay? Di ba? Kaya po dito po mga tambay, pag ito po, sa Europa pa lang po ito. Sa Europe lang po ito, mga kababayan natin. Paano kung tumugon lahat? Kung tumugon lahat ang OFW, mga kababayan, kung tumugon lahat, nationwide ang OFW, buong mundo, tumugon, buong mundo ang OFW na isiro, remittance, tumugon sa panawagan po. Paano na? Malaking problema ng binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. Kahiya-hiya. Kahiya-hiya. Isinusuka na ng mga OFW. Isinusuka na. Wala kasing nagawa. Walang nagawa. Meron man nagawa, yung sinasabi nga ni dating Paulong Duterte, maintenance. Karamihan, maintenance at maliliit na proyekto. Meron man proyekto, mga tambay, groundbreaking lang daw. Hindi matatapos. Pero ang pera ni Juan de la Cruz, taon-taon, tapos, ubos. Pero wala tayong nakitang malalaking proyekto na matatapos. Pero ang pera, laging ubos. Ganyan po nangyayari sa pondo natin di ba? Taon-taon. Confidential Intel Fund pa lang ng Pangulo, 4.5 billion, hindi na bababa sa 4.5 billion isang taon. Napakaraming pwede ipagawa na eskwelahan yan. Mga karsada, tulay. Pero confidential fund lang yan, mga tambay. Di ba? Kaya po dito, mga katambay, yung kadismaya, dismayado, galit na mga OFW natin, mga kababayan. Talagang hindi na nila matiis ang ginagawa ng ating gobyerno, lalo sa panggigipit. Hindi lang naman si dating Pangulong Duterte nagipit Pati mga Pilipino nagipit. Tayong mga Pilipino nagipit. Bakit? Hirap na hirap tayo makaraos sa buhay Di ba ginigipit tayo ng gobyerno? Di ba? Pinangakuan tayo, pero hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila. Nakita nyo po, di ba pa panggigipit yan? 3 taon tayo dinala sa napakamahal na gastusin. Kuryente, tubig, telepono, mga bayarin pa natin, mga kung ano-ano pa, napakatataas. Di ba? Napakamahal na mga bilihin. Di po ba tayo ginigipit ng sarili nating gobyerno? Ginigipit tayo. Samantalang sila'y nagpapasasa sa ating budget, sa ating pondo. Binibigyan natin sila ng pondo. Di ba? Ang mga politiko, may mga pondo yan. Galing sa atin, galing sa taxpayer, galing sa mga tax ng mga negosyante. Pero ano po ginagawa nilang pagtatrabaho sa atin? Pamumulitika, pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte. Katanggap-tanggap po ba ito, mga kababayan? Katanggap-tanggap itong ginagawa nilang pamumulitika at issue ng mga korupsyon? Sige nga, hindi lang OFW ang nadidismaya sa trabaho na binigay sa atin ng 3 taon. Lahat ng Pilipino dismayado. Ang hindi na lang po dismayado, yung nakikinabang, mga adik, grupo ng CPP, NPA, NDF, Makabayan Black, mga korap na politiko, mga oligarko, yan, hindi dismayado yan. At yung mga media na nagpapabayad yata. At siyempre, yung mga bayad sa social media, mga trolls na tinatawag. Yan, sila. Pero hindi kayang magpanalo yan. Never makapagpanalo ng isang politiko yan, mga kababayan. Yung galit,
pagdidismaya, yung dismayado ang mga Pilipino sa ganitong klaseng uri ng gobyerno. Kung matuloy mang botohan, bantayan natin ang botohan. Huwag tayong pumayag na tayo'y madaya dahil hindi po mananalo yung mga yan, mga tambay. Isang damukal na problema, fake news at panggigipit ang ginagawa sa mga Pilipino. Lalong-lalo pag nakikita nila na sumusuporta ka sa tama at nakikita mo ang mga kapalpakan na ginagawa nila, gigipitin ka pa. Bibigyan ka pa ng problema. Lalo-lalo na pag nakita na sumusuporta ka pa sa mga Duterte, gigipitin ka pa. Mga kababayan, ibang klase. Pagka minalas-malas ka pa, baka itapong ka rin. Itapong ka rin ng mga ito. Itong gobyerno na ito, baka itapong ka rin sa ibang bansa at ipamigay ka. Sanay na sanay po sila sa ganyan. Di ba, mga kababayan? Kaya nakakalungkot po, mga kababayan. Ito po. Ito po, pagka ito po ay nagtuloy-tuloy, ang plano po ng ating mga OFW, dito po sa gagawin po nila, na talagang i-zero ang remittance week. At alam naman po natin, mga kababayan, na ang Pilipino ay kayang magtiis. Kayang magtiis po yan, mga kabayan. Ang Pilipino, lalo po pag nakikita po ng mga OFW na ganito lang ang paglilingkod na binibigay sa atin, mga kabayan, kaya naman po kahit yung mga pamilya natin sa Pilipinas ay makapagtitiis po yan. Kayang-kaya po yan. Kayang-kaya po nilang magdildil o magdikdik ng asin kung kinakailangan. Para lang po maipalasap natin sa uri ng gobyerno na ito na nagpapatakbo sa ating bansa na sinasabi natin, talagang ipinamumukha natin sa gobyerno na puro kapalpakan ang ibinigay nyo sa amin, sa sambayan ng Pilipino. Puro kapalpakan, issue ng korupsyon. Hindi ka tanggap-tanggap. Dapat nga po yan buong mundo na merong OFW, talagang dapat po makiisa po. Makiisa po tayo na talagang sumama po tayo sa zero remittance para po malasap ng gobyerno na ito na talagang ang taong bayan ang magsasaysay at ang taong bayan ang masusunod, hindi ang mga politiko. Yan po ang tama Taong bayan po ang masusunod, hindi ang mga politiko. Dahil sila po ay lingkod bayan. Kaya ang boses ng taong bayan ang masunod, hindi po mga politiko. Pagka binigyan mo na ng kapangyarihan, parang sila na masusunod, hindi na ang tao. Gagawin na nila lahat kung ano ang pumasok sa kanilang kokote. Hindi na po yung layunin na papabor sa taong bayan. Yung napakagandang mangyayari sa bansa, hindi na po. Ngayon po nakita po natin sa bagong Pilipinas o binagoong ang Pilipinas, yung ginagawa po nilang pagpapatakbo sa gobyerno, puro pabor po sa kanila. Pamumulitika. Kasi ayaw na nilang mawala yung ibinigay nating kapangyarihan sa kanila. Dahil nga po, nalunod na sila. Lunod na sa kapangyarihan niya at sa pera. Di umano. Nalunod na. Kaya po yung sinasabi nga natin, nilamo na sila ng sistema. Nawala na ang pagiging lingkod bayan. Lingkod kapangyarihan na po sila at lingkod kayamanan. Ganun ang lumalabas Kaya mga kababayan, dito po sa gagawin po ng ating mga kababayang OFW, tama po yan. Sumasang-ayon po si Kamanong na talagang iparating po natin sa gobyerno na dinala po tayo sa kawalan, dinala tayo sa kahihiyan, dinala tayo sa kahirapan. Sila lang po ang guminhawa. Napakagaganda na kanilang buhay. Isang damukal na issue ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na hindi po maipaliwanag. At napakarami pong issue ng korupsyon pa. At syempre po, pamumulitika. Dapat lang po mga kabayan. Kung tatanungin nga lang si Kamanong, kung masusunod lang po si Kamanong, panahon na nga po na dapat, mag-step down na. Para po makita naman po natin ang pagpapatakbo ng iba. Nakita nyo na po, 3 taon na. Wala naman tayo nakitang pagbabago. Lumala pa. Ang pinangako sa atin ay magandang buhay. Maayos at wala na maghihirap. Pero ang nangyari, sila lang po ang hindi naghirap. Pero taong bayan,
Talagang sobra sa pagtitiis, mga kababayan. At dinala pa tayo sa kahihiyan. Nakakahiya. Nakakahiya po tayo. Wala na pong respeto sa atin buong bansa, buong mundo. Ang buong mundo po. Wala nang respeto sa atin ang mga bansa na, na kasapi natin natin sa United Nation. Wala na po. Wala na respeto po sa Pilipinas. Magmula po nung mag-traitor ang ating Pangulo sa ating soberanya, magpamigay ka na isang dating Pangulong Duterte, ipamigay mo, mga kababayan, na wala man lang kaso sa bansa, samantalang ipinamigay mo, tapos nalaman ng buong mundo na ang ginawa pang proseso ay kidnapping. Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi ka re-respetuhin. Pagka ganyang klase kang leader, isusuka ka niyan at malabo ka nilang puntahan o mag-imbes sa iyong bansa. Walang mag-iimbes sa iyong bansa pagka ganyan ang nakikitang liderato, mga kabayan. At sa tingin ko po, mga tambay, magpapatuloy pa po yan. Magpapatuloy pa po na magpapatuloy ang galit at sinasabing yung mga Pilipino na hindi na makatiis sa ginagawa ng gobyerno, tuloy-tuloy pa po yan. OFW pa lang yan. Paano pa yung nasa ating bansa sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi nagagalit siyang ating mga kababayan sa ating bansa. Dinala sa 3 taong ganyan. Pamumulitika. Ano lang po yan, yung mga kababayan natin. Mga kababayan, ano lang po yan, naghihintay lang po yan. Lalo-lalo na sa halalan. Puro zero yan. Diyan lalabas lalo ang galit ng Pilipino pagdating ng halalan, mga kababayan. Ipagpatuloy nyo po yan. Si Kamanong po ay sang-ayon po sa gagawin po ng ating mga kababayan OFW. Pabor na pabor po si Kamanong, mga kababayan. Dahil po nakita naman natin kung paano humawak ng kaperahan ang ating gobyerno, mga kababayan. Nauubos ang pera ni Juan de la Cruz, pero wala naman po nakikita si Juan de la Cruz doon sa pera na pinagkatiwala natin sa kanila, mga kababayan. Mabuhay po kayo, mga OFW. Mabuhay po kayo. Kayo po yung mga bagong bayani. Dapat po pinaglilingkuran po kayo ng gobyerno. Dahil napakalaki po ng tulong ninyo sa ating pong ekonomiya. At syempre po ang inyong mga remittance ay napakalaking tulong. Pero ang ating pamahalaan ay talaga pong nagyayabang pa. Nagyayabang pa ating pamahalaan na parang sinasabing hindi raw natin matitiis ang ating mga pamilya, mga kabayan. Nakita nyo po, imbis na baguhin nila ang sistema, nagyayabang pa, mga katabay. Nagyayabang pa. Ibang klase. Parang sinasabing hindi nyo matitiis ang inyong pamilya, magpapadala at magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas. Nakita nyo po yun? Pagyayabang po yun. Hindi natatakot. Hindi natatakot ang gobyerno. Ibang klase po. Naghalal po tayo ng gobyerno na walang konsensya, walang awa sa mga Pilipino. Sarili lang po nila inintindi nila, mga kabayan. Maangas pa. Bago po tayo magtapos, siyempre po, shoutout po muna natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo po yung mga nagbibigay po ng mga biyaya. Salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob. Kingston, 123 ng Hong Kong. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut, 4531, Jasmine Channel, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks na 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada,
at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones at Dennis Velasco 8467. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa po mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. At shoutout po sa ating mga kababayan OFW sa kasulok-sulukan po ng mundo. At mga kababayan natin sa kasulok-sulukan ng mundo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mabuhay po kayo mga kababayan ko OFW. Mga bayani po kayo. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa. Salamat din po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po, isama po natin sa dalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po ang kanyang kalusugan. At syempre po, ang mabilis po niyang pag-uwi sa ating bansa. Mga kababayan, ingatan nawa po ang pamilya Duterte. Ingatan nawa rin po tayo mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.